Depensa ni Kai Sotto na nagpanalo sana sa Yokohama kontra sa koponan ng Hokkaido, hindi nagamit dahil sa posibleng foul out. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe and always hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga daily Kai Sotto update. Well mga idol, maganda ang naging performance sa huling laban nga po ng Yokohama kontra sa koponan ng Hokkaido. At kahit natalo ang Yokohama, magandang performance naman po ang nagawa ng ating pambato na si Kai Sotto. Nakapagtala kahapon si Kai ng 10 points, 2 rebounds with 12 minutes of playing time. Tulad na ating sinasabi, nabibigyan na ng mahabang playing time si Kai Sotto ni Coach Aoki Taketo. Pero ang naging problema po kahapon ay sobrang ingat na ingat po etong Yokohama na ma-foul out si Kai Sotto. Kada na-foul si Kai Sotto, inilalabas po siya ni Coach Taketo para hindi talaga ma-foul out. At nakita natin, maraming nakapansin, konting tapik ay napag-iinitan na itong ating pambato na si Kai Sotto. Agad-agaran tinatawagan. Pero pag si Kai Sotto naman ng pina-foul, hindi tinatawagan ng referee. So nakita nyo kung ano yung nagiging dahilan, nagiging banta o posibleng banta kasi yung depensa po ni Kai Sotto. Maraming nakapansin dito sa second half, third and fourth quarter ng game nung hindi pinasok si Kai Sotto, talagang natambakan or nakalamang po etong koponan ng Hokkaido. Wala kasing dumedepensa, tuloy-tuloy po ang mga sharpshooter, ang mga scoring machine ng Hokkaido. Pero kapag merong Kai Sotto, may big man, alangan talaga etong mga 3-pointer po ng Hokkaido. At yung depensa ni Kai Sotto nandiyan. Do sabihin na natin, hindi naman ganoon kalakas si Kai Sotto, pero yung depensa po niya, yun talaga ang pinakaporte ng ating pambato. May mga nagsasabi, tamad daw etong si Kai Sotto mag-rebound. Well mga idol, sinasabi ko po sa inyo, hindi tamad mag-rebound si Kai Sotto dahil umiiwas lamang si Kai sa posibleng sprain injury. Kapag ginagawa naman ni Kai Sotto yung lagi siya nagre-rebound, sinasabi naman ng ilan, konting talon lang na i-injury agad. Alam nyo naman na big man yan, 7-footer yan. Siguro naman alam nyo kung gaano katangkad yung 7-footer na player na kagaya ng ating pambato na si Kai Sotto. At hindi natin yan pwedeng ikumpara sa ibang matatangkad na player dahil bata pa si Kai Sotto, 21 anyos pa lamang yan. At hindi pa ganoon talaga katibay pagdating sa mga balyahan na laban. Pero nakita nyo, nagbabago ang galawan ng ating pambato na si Kai Sotto. May mga new moves nga siya na nadidiscover, meron siyang mga fake na hindi inaasahan, meron siyang mga papush sabay tira na puntos ang ginagawa na hindi naman niya usually ginagawa nung mga previous game. So ang kinakailangan ngayon ni Kai Sotto ay mabigyan ng maayos talaga na playing time. Yung mga kakampi niya ay mapasahan siya ng maayos. At nakita naman natin kapag merong Yuki sa loob, agad-agaran talaga napapasahan si Kai Sotto. May formula na silang ginagawa sa loob, which is talagang basang-basa na yung Yuki at Kai Sotto tandem. Kitang-kita na yan. Pero pag ibang player ang may hawak ng bola, hindi Well, kung titignan nga po ninyo sa magiging laban nga po muli ng Yokohama ngayong February 7, inaasahan natin na maipapasok muli sa first 5 lineup si Kai Sotto para sa magandang depensa ng Yokohama. And mga idol, patuloy ko kayong i-update, and please don't forget to like and subscribe and always hit the notification bell for more Kai Sotto update. Maraming salamat po.